Okay, good morning everyone. Morning. So let us all stand. Welcome to our Sunday service, and we're so happy you're here to worship with us. Sabi nga sa in the book of Psalm 118 verse 24, this is the day the Lord has made, and let's rejoice and be glad in it. So, kailangan ready natin ang sarili natin dahil nandito tayo sa ating church na we have to sing, we have to dance in the goodness of our Lord. Yeah? So, bago lahat ay manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you for waking us up and for giving us another chance to worship you together as one church family. Salamat sa buhay, sa kalakasan, at sa pag-ibig ninyo sa amin. Lord, we invite you to be in the center of our service today. Fill this place in inyong pagod, worries, distractions. Use them. Naway ang bawat kanta at magbigay ng papuri sa inyo. Workers, those technical board, at sa mga tumutulong sa paligid, bless their hearts as they serve you quietly but faithfully. We pray for our Sunday school teachers and kids. Bigyan niyo po sila ng wisdom at joy habang natututo sila tungkol sa inyo. Lord, we also remember the leaders and volunteers working behind the scenes. Strengthen them, remind them that what they do matters to you. At higit sa lahat, we pray for our pastor, Pastor Dante, who will share your word. Speak through him. May your message touch our hearts and change our lives. Buksan niyo po ang aming puso at isipan para marinig at maunahan namin ang iyong salita. Let this service be on time, joy, healing, and encounter with you. We give all the glory you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We will sing to the Lord. Amen. Woo. Because His love endures forever. Hallelujah. Let's sing praise. Thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good. He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. That's been reborn. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Yes, He's faithful. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Hallelujah. Rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, He will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. Sing praise,
His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and never. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and never. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and never. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and never. Forever. Hallelujah. You are forever grateful, oh God. You are faithful and just. Hallelujah. You are strong. Hallelujah. Kami patuloy lamang magpapasalamat sa iyo, kabutihan o Diyos. Hallelujah. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Hallelujah, 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 hallelujah,
and worship His holy name. Sapagkat natagpuan na natin ang Diyos sa puso at damdamin. Kami mananatili sa iyo, Diyos, sa walang hanggan mong pag-ibig. Hallelujah. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ikaw ang kaagapay, kabutihan mo sa akin nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi
presensya mo natagpuan. Ang binago ng pag-ibig mo, angat ko lang. Ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Karapat dapat o Diyos na luwalhatiin pagkat ikaw ang Diyos sa amin. Hallelujah. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan pa sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Kaming sandigan, nariyan pa
sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, aming sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka, maghari ka, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah!
Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos! Hallelujah! Dos Corinto 9:7. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan dapat. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Amen. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but while you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. You taught me faith without a word, by how you lived, your voice was heard. You gave without asking, you prayed through the pain, trusting your grace again and again. Your joy was seeing us rise. You held our tears, wiped our cries. A father like you, Lord, how could I ask for more? You carried our burdens, though your back was sore. With every small
who gave your all. You work so hard without complaint, taught me courage, love, and faith. When I was lost, you showed the way. You always knew just what to say. Father of mine, you're my guiding light, my quiet strength in the darkest night. I hope you see in this heart of mine is all the love for you. Father of mine, the stories you told, the laughs we've shared, the silent ways you've shown you care. Even when I didn't understand, you were there, a steady hand. Father of mine, you're my guiding light, my quiet strength in the darkest night. I hope you see in this heart of mine is all the love for you. Father of mine, and as the years go drifting by, I see your kindness in my eyes. If I can be half the soul you are, I know I've already come so far. Father of mine, you shaped my way with every word you didn't say. I carry your wisdom, your love, your sign, forever proud. You're the Father of mine. Happy Father's Day, I love you, Daddy. Happy Father's Day, Daddy, I love you. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Daddy, I love you. Happy Father's Day, I love you, Daddy, I love you. Happy Father's Day, I love you. Thank you, Papa. Thank you for being a kind daddy. And all you've been through, thank you, dear God. Muli, palakpakan po natin ating Panginoon sa buhay ng mga magigiting natin mga katatayan. Araw niyo po itong araw na to. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. At sa pagkakataong ito, nais ko pong patayuin ang mga tatay po para maipanalangin po sila. At lagi nga reminder ni Pastor,
Special tong araw na to. Sa mga nanay, ilibre po natin ang mga tatay. Hindi lamang sa pagkain, kundi ilibre sa mga labahin, sa mga gawaing bahay. Just for today. So, nanalangin po tayo. Samahan niyo po akong ipanalangin ang mga tatay natin. Hallelujah, Jesus. Panginoon naming Diyos, sa araw na ito na iniaalay namin para sa mga tatay, kami po ay lumalapit sa iyo ng may puso nagpapasalamat. Salamat po sa biyaya ng mga ama sa aming iglesia, sa kanilang pagmamahal, gabay at sakripisyo para sa kanilang mga pamilya at sa aming komunidad. Ama sa langit, patnubayan mo po sila sa kanilang tungkulin bilang mga ama. Bigyan mo po sila ng lakas, karunungan at pasensya upang maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at sa lahat ng kanilang nakakasalamuha sa araw-araw. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya at pag-ibig sa iyo upang sila ay maging ilaw at gabay sa kanilang tahanan. Naway pagpalain mo po ang kanilang mga puso ng kapayapaan at kagalakan. Turuan mo po silang magtiwala sa iyong mga plano at magpatuloy sa pagtitiwala kahit sa gitna ng mga pagsubok. Tulungan mo po silang maging matatag sa oras ng mga pagsubok, mapagpasensya sa oras ng hirap, at mapagmahal sa lahat ng pagkakataon. Gawin mo po silang instrumento ng iyong pagmamahal at awa sa aming iglesia at sa buong komunidad na kanilang kinabibilangan. Panginoon, ipagkaloob mo rin po sa kanila ang kalusugan, katalinuhan, kalakasan at kaligtasan sa tuwina. Gabayan mo po sila sa bawat takbang ng kanilang tatahakin, naway maramdaman din nila ang aming pagmamahal at suporta bilang kanilang espiritual na pamilya. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami po ay nananalangin at nagpapasalamat sa buhay ng mga ama. Muli ang aming pong pasasalamat. Happy Father's Day po sa lahat. At sa iyo, aming Ama, Happy Father's Day at salamat po dahil ikaw ang Ama namin, kailanman hindi nag-iwan at tumalikod sa lahat ng mga anak mo, Panginoon. Muli ang aming taus-puso pagbati sa iyo ng Happy Father's Day. Salamat po. Thank you, Ate Cynthia. Sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day. And doon po sa nag-prepare nung video presentation, your presentation is good, but we need cash. Okay, so tayo po ay saglit na yumukot manalangin para po sa ating pagsisimula ng mensahe sa umaga nito. Aming Amang nasa langit, muli po kami ay buong puso't buong pagpapakumbabang dumudulog sa iyong banal na harapan upang sa mga oras na ito ay humingi po ng iyong gabay sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Bigyan mo po kaming lahat ng kaliwanagan at ito po ay aming maintindihan. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag at tagapaghatid ng iyong mga salita. Ganon din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umaga nito. Maraming pong salamat, Ama, sa napakagandang pribilehiyo na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin linggo-linggo na kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, na walang maging anumang distraction sa amin at maintindihan po namin ang aming pag-uusapan ngayong umaga. Sa iyo po, aming Ama, ang papuri at pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Tayo po ngayon ay nasa part 3 na ng Leviticus chapter 11. As you can see, the subtitle is Patterns of Holiness. Tatalakayin pa rin po natin ang may kinalaman sa dietary law dahil sa tingin ko po ito ay kailangan nating lubusang maintindihan bakit isinama itong dietary laws na ito sa moral law ng ating Panginoon. At siguro po marami sa mga simbahan ang ito ay controversial na topic kaya madalas hindi pinag-uusapan.
So sa umaga pong ito, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ba ang kaisipan ng mga ancient Hebrew, mga ancient Jews? At ano ang kaisipan natin ngayon? Naka-align ba tayo sa kaisipan nila noon at sa kapanahunan natin ngayon? Kasi para po maintindihan natin kung bakit in the middle of the 47 verses in Leviticus chapter 11, specifically in verse 44, sa kalagitnaan po ng pagtalakay sa kung ano ang hindi pwedeng kainin at ano ang pwedeng kainin, ano yung mga unclean animals at clean animals, ay sinabi ng Diyos na, "Be ye holy, for I am holy." Kung iisipin po natin, walang logic na magkaugnay yung pagkain sa kabanalan ng Diyos at kanyang sinasabihan yung mga tao na, "Be ye holy, for I am holy." And yet, ang context ng pinag-uusap, ang mga naunang talata ay tungkol sa kung ano ang hindi pwedeng kainin at ano ang pwedeng kainin. Kaya, ito po yung gusto nating makita dito. Bakit ba sa gitna ng mga pagtalakay sa tungkol sa pagkain ay biglang pumasok yung verse na, "Be ye holy, for I am holy." Kaya po ang title natin ngayon is Patterns of Holiness. Yan. Now, meron pong dalawang uri ng kaisipan ang tao. Ang isa ay impluensyado ng mga Griego, ng Greek. At ang ancient Hebrew, sila po naman ay ito ang kaisipan nila ng isulat ang mga talata sa Biblia. Ang Greek thinking o tinatawag nating Western thinking, which is our thinking of today, ay lagi tayo ang tanong natin is why. Pag nagbabasa tayo ng Bible, ang pumapasok sa isip po natin pag hindi natin maintindihan is why. Katulad nun, bakit na nandoon ang "Be ye holy, for I am holy" sa gitna ng mga talakayan tungkol sa pagkain? Ito po ay kaisipang Griego. At itong kaisipang Griego na ito ay dinala ito hanggang sa mga Europeans, hanggang sa mga Americans, hanggang sa atin na mga influensyado tayo ng Western thinking. Kaya tayo ay, kung mag-isip, ay rational and logical thinking. Pagka hindi logical, hindi rational sa atin, it doesn't make sense. Kaya kung ang ating kung itong Leviticus chapter 11 ay gagamitin natin yung rational and logical thinking natin, it doesn't make sense na yung pagkain ay ikabit sa kabanalan ng Diyos. Because that's the rational and the logical thinking. Ganon tayo mag-isip. Ang Hebrew, hindi po sila ganon mag-isip, especially the ancient Hebrew. And for that matter, the whole Bible is not influenced by rational and logical thinking. The whole Bible from Genesis to Exodus is influenced by what we call the analogical thinking. Kung ang Western rational logical thinking, ang laging tanong ay bakit, ang analogical thinking, ang tanong po ay which, hindi po why. Kaya pag inuunawa po natin, hindi lang ang Leviticus chapter 11, kundi ang buong Biblia po, at ang ating pong pinagagana ay ang logical thinking natin, mako-confuse po tayo.
And we will not be able to get the right interpretation of the scripture because the scriptures were written not in a logical thinking, not in a rational thinking, but the scriptures from Genesis to Revelation were written in an analogical thinking. Kaya magkaiba ho tayo. Kaya tayo nahihirapang intindihin. Dahil po, they think in logical, they think in analogical, we think in logical, in rational. We ask the question why, they ask the question which. Katulad po, bigyan ko kayo ng example. Ang mga nag-aaral ng panahon, ng weather, inaaral po nila yung nakaraang panahon, yung weather nung nakaraan, para nang sa ganoon ay ma-prevent nila ang pagdating ng future, ang mga calamities, or mabigyan kagad nila ng solusyon. Ganon mag-isip ang logical. Ano ang nakaraan? At ano ang gagawin natin para ma-improve in the future. At hindi yung nila tinitingnan na yung nakaraang weather ay makaka-apekto doon po sa future weather. Kasi nakaraan na yon. That's logical thinking. Ang mga Hudyo, yung nakaraang weather ay makaka-apekto pa siya sa future na weather. Kaya mahirap silang intindihin. Dahil hindi nakaset ang mind natin, hindi na-train ang mind natin to think analogical. Ang mind natin, from the time na nag-aral tayo, ay nakaset sa logical thinking. And we always ask the question, why? So, ito po yung dalawang kaisipan, no? Now, again, ulitin ko po, ang Biblia ay naisulat sa kaisipang analogical. Hindi po siya logical. Hindi po siya rational. Kaya kung pipilitin nating intindihin ang Biblia in a logical thinking, hindi po natin siya maiintindihan maigi. Kaya kailangan isipin natin ang Biblia sa analogical thinking. Bibigyan ko po kayo ng mga examples para mas maintindihan po natin. Now, ang faith po, ang pananampalataya, it operates without full understanding. Kung napansin niyo po ang Book of Job, kung nabasa niyo na ang buong Book of Job, wala po kayong maririnig doon na nagtanong si Job ng why. Hindi po nagtanong si Job na bakit ako? Bakit nangyayari sa akin ito? Nung tinawag si Abraham para pumunta sa ibang lugar, hindi ho siya nagtanong ng bakit. Basta siya susumunod. So, hindi ba tayo nagtataka bakit ganoon? Bakit si Job sa kabila ng dinanas niyang lahat ng iyon, hindi nagtanong kahit isang beses ng bakit? Si Abraham basta sumunod. Pinapupunta siya ng Diyos na hindi man lang tinukoy kung saan, basta sumunod pero hindi ho nagtanong ng bakit. Kaya para sa atin, hindi natin maintindihan bakit biglang sumunod na lang si Abraham. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung bakit siya pinapupunta doon sa lugar na hindi sinabi sa kanya kung saan. Pero sumunod siya. So the answer to that is because of their faith
in God. Dahil ang pananampalataya at ang tanong na why ay hindi po compatible. Kasi kung lahat na lang ng nangyayari kay Job ay ipinapaliwanag ng Diyos sa kanya kung bakit, then hindi na ho mag-ooperate ang faith. Dahil alam niya ng lahat. Kaya po, seeking why often leads away from trust. Hindi po compatible yung question na why sa faith. Ang faith ay sumusunod kahit hindi mo alam ang sagot. Kasi kung alam mo na yung sagot, hindi na faith yon. So, ganun ho sila mag-isip. Ganun ang thinking nila. Kaya po ang Biblia ay isinulat sa analogical thinking, analogical mind, hindi sa rational mind, hindi sa logical mind. Kasi yung rational at logical mind ay tinatanggap natin kung merong sense yung sinasabi. Pero pag walang sense, walang rational, hindi logical, kaya ayaw natin tanggapin. Pero, yun nga po, ang Biblia ay isinulat sa analogical thinking. Unang pattern na gusto kong ipakita sa inyo ay ang tabernacle pattern. Because ang logical thinking or ang rational thinking operates in logic. Okay? And it will always ask the question, why? The analogical thinking operates on the basis of patterns and model. And it will always ask the question, which pattern, which model. So, kaya ito pong ipepresent ko sa inyo, we will dive deep into the mind of God. Because God operates in patterns and models, not in logic. Kaya madalas, para sa atin, parang it doesn't make sense. No? Kasi walang logic. Now, kung mapapansin nyo po, ang tabernacle ay meron 3 zone. May 3 bahagi. Ang isa po doon, yung pinaka-innermost, is the most holy place. Or tinatawag natin Holy of Holies. At ang pwede lang pumasok doon ay ang high priest. Siya lang mag-isa at minsan lang sa isang taon. At ang namamagit, at yun po ay merong malaking kurtina na ang kasunod na zone niya, ang kasunod na section niya ay yung tinatawag nating the holy place. And in the holy place, yung isang most holy, which is the innermost part of the tabernacle. And then, the next one would be the holy place. Yung holy place po, ang pwede lang pumasok doon ay yung mga priest. And tandaan natin, ang priest ay kailangan galing sa tribe ni Levi at sa angkan ni Aaron. Okay? At ang high priest kailangan sa angkan din lang ni Aaron. Now, after the holy place, ano po yung kasunod na nasa loob ng tabernacle? Yung courtyard. Which is basically least holy than the holy place. Banal din siya, pero mas least holy siya kesa sa holy place. At least holy ang holy place kesa sa Holy of Holies, kasi yung Holy of Holies is the most holy place. Sundan niyo po? No? The most holy place is the innermost, and then nasa gitna niya is the holy place, which is least holy than the most holy place, and then the courtyard. Sa courtyard po, ang inaalaw lang dyan
nandiyan yung mga Levites. Yung mga Levites sila na galing sa ibang angkan, hindi sa angkan ni Aaron, pero mga Levites. Kaya doon sila naglilingkod. At ang mga Hudyo, diyan po sa lugar na yan ay hindi pinapayagang tumuntong ang mga Gentiles. Bakit to? Kasi ang isip po nila, ang mga Gentiles ay mga unclean. And because Gentiles are unclean, they are not allowed to step on holy ground. Kaya they are not allowed to enter the courtyard. Kaya dyan po sa loob ng tabernacle na yan, mga kapatid, ang nandiyan lang po ay yung mga Hudyo. And we have the most holy place, and the courtyard. And outside of that courtyard, nandun na po yung mga camps. Di ba? Nandun na yung mga camps. Doon nakakampo yung mga Hudyo. And then, doon po, pwedeng tumapak yung mga non-Jew, mga Gentiles, pero nakipag-isa na sa mga Hudyo. And then, doon po sa labas ng kampo, yung tinatawag na outside the camp, doon yung mga Gentiles. Doon sila. So, yan po yung setup ng tabernacle. Now, bakit ganyan ang setup ng tabernacle? Innermost or most holy place, and then the courtyard. Kasi po, kung natatandaan nyo, ang Mount Sinai, which is yung bundok na yon, ang Diyos ang gumawa nun, hindi kamay ng tao. Ang tabernacle, kamay ng tao gumawa dun eh. Pero ang bundok po, hindi. Diyos ang gumawa ng bundok. At yung bundok na yon ay meron ding 3 bahagi. At yun ay yung pinakatuktok, yung pinakasamit, which is, ang inalaw lang po na pumunta doon ay si Moses. Dahil yun ay most holy place. At doon kinatagpo ng Diyos si Moses. And then the slope of the mountain, pagbaba mo ng bundok, doon sa summit, pagbaba mo yung pinaka-slope, doon lang ho pinayagan si Aaron at yung kanyang mga anak. Which is considered as holy place. So, yung pinaka-summit ng Mount Sinai is the most holy place. And the slope of the mountain is the holy place. And then kung natatandaan niyo po, yung paanan ng bundok ng Sinai, pinabakuran ng Diyos yun na kahit hayop hindi pwedeng tumawid doon. Now, yung pong lugar na yon, na pinabakuran ng Diyos na yon, is what we call also as the courtyard. Kaya yung pong tabernacle ay nakapattern, nakamodel after Mount Sinai. Merong summit, which is the most holy place, and then the slope of the mountain, which is holy place, and then the foot of the mountain, na binakuran ng mga bato yon, at yun po yung pinaka-courtyard. So, that is Mount Sinai pattern. So, kaya kung titingnan nyo, ang Diyos ay nag-iisip sa pattern, sa model. Hood, yung kaparian ho nila. No? Nakapattern after doon sa Mount Sinai, after doon sa tabernacle. Kasi sa priesthood, yung high priest, siya ang tinatawag na most holy. Kaya siya lang yung pwedeng pumasok dun sa Holy of Holies once a year. Now, yung pong mga priest na naglilingkod dun sa holy place, ang tawag natin ay mga common priest. Pero dapat sa tribe ni Levi, angkan ni Aaron. Kaya sila ay, kung ang high priest ay most holy, yung common priest, sila po ay holy. And the Levites na naglilingkod sa courtyard,
Doon po sa labas, sa courtyard. Sila naman po ay least. So kaya makikita niyo po, yung Mount Sinai, yung pinaka-uppermost is the most holy place. Sa tabernacle naman, yung innermost is the most holy place. Sa Mount Sinai, yung pinakababa, yung pinaka-foot of the mountain, no? Siya po ay, kumbaga, outermost and the least holy. Sa tabernacle, ang courtyard, yung pinakalabas, siya yung pinaka-least holy. The outermost. Sa mga priest, yung high priest, siya yung pinaka-most holy. Yung common priest, siya po yung holy. And then the Levites, no? Sila po yung nasa outermost. Kaya kung makikita niyo po, ang nasa innermost, pinaka-holy. Ang nasa uppermost, pinaka-tuktok, yun ang pinaka-holy. Yung nasa outermost, sila yung pinaka-least holy. Pansin niyo po? That's the pattern. That's the pattern. Now, pagdating po sa hayop, kung natatandaan niyo po, nung tinalakay natin ang burnt offerings, yung ola, ano po yung unang-unang inilalagay nila doon sa pinaka-altar, sa brazen altar? Pag kinatay nila yung hayop, ang una po nilang inilalagay doon ay yung ulo. Ang susunod na ilalagay po nila doon ay yung mga taba. Tapos, ipapatong nila yung pinaka-laman loob. Why? Because sa hayop na sinasacrifice nila, yung laman loob, which is the innermost, siya po yung pinaka-holy. And then tapos yung taba, no, na siyang bumabalot doon sa laman loob. Yung pang-anim na layer, yun po yung ilalagay nila doon sa ibabaw ng ulo. And then pagkatapos, tsaka po yung laman loob ilalagay doon sa ibabaw. Dahil yung pong laman loob, siya yung pinaka most holy, yung pong taba, siya yung holy, at yung pong ulo, which is the outermost, siya yung least holy. Kaya maging yung pag-aaray nila ng hayop, nakapattern po kung ano yung pattern ng Mount Sinai, kung ano yung pattern ng tabernacle, kung ano yung pattern ng priesthood, ganun din ang pattern ng animals. Kaya para sa atin, sa American Western thinking, sa atin po, it doesn't make sense to us. Napag-usapan yung ang mga clean and unclean animals at ano yung mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin, and then tapos papasukan mo siya ng na you must be holy for I am holy. Now, if you will take notice mga kapatid, ito po ay bilang pagpapatuloy ng Diyos sa pattern na gusto niyang makita ng mga Israelita, which is about God's holiness. So kaya po, yung dietary laws na yan, mga kapatid, ay nakafocus yan on the holiness of God. Now again, pag tayo nag-isip, it doesn't make sense. Ang hirap nating i-absorb. Why? Because our mind is trained to think in rational and logical manner. We were not trained to think in analogical manner.
Kaya kapag may kaganapan po sa kanila, hindi nila tinatanong why. Pag may kaganapan sa kanila, tinatanong nila which pattern, which model. Kaya meron pong halaga sa kanila kung ano yung nakaraan. Kasi yung nakaraan, yun ang nagpapakita sa kanila kung ano ang pattern, kung ano ang model na umiiral sa pangkasalukuyang kaganapan. Kaya kapag ka po sa atin may kaganapan, ang tanong natin, why? Bakit nangyayari ito? Di ba? Sa kanila po, pabag yun na nangyayari, ano ang model na umiiral sa nangyayari na yun? Kaya po, sa Hebrew thinking, nung ipinresent ng Diyos yung pong mga dietary laws, ano yung mga pwedeng kainin, ano yung hindi pwedeng kainin, hindi nila tinatanong why. Hindi nila tinatanong bakit yung baboy ay unclean, bakit yung baka ay clean. Hindi nila tinatanong kung bakit ang isdang may kaliskis ay pwedeng kainin at yung walang kaliskis ay hindi pwedeng kainin. Ang tanong sa isip ng mga Hudyo nung pinresent yung Leviticus chapter 11 yun is which model? Which pattern ang kailangang makita nila para maintindihan nila kung ano yung Leviticus 11. At kung susundan po natin, ang pattern na ipinakikita ng Diyos is the holiness of God. Kaya yung pong sa kanilang kaisipan, it makes sense. Dahil pattern ang ipinakikita ng Diyos at yung pattern ng holiness niya ang ipinakikita niya sa Israel. Kaya kung natatandaan nyo, nung una nating tinalakay itong Leviticus 11, kung ano yung una ko pong pinresent sa inyo, it's about the holiness of God. Kaya di ba, na tutunan po natin na kaya tayo niligtas, kaya tayo sinave, kaya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, hindi upang maligtas lang at mapatawad per se. Kundi kailangan gawin ng Diyos yun para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng access sa holiness ng Diyos. Otherwise, hindi ho tayo makakaroon ng access sa holiness ng Diyos. At pag sinabi nating holy or holiness, ang definition nito sa mga Hudyo ay hindi po yung mabait tayo, hindi yung hindi tayo gumagawa ng masama, no? Tayo ay kind, tayo ay gentle, tayo po ay soft-spoken, or hindi po yan eh. Para sa mga Hudyo, ang ibig sabihin po ng holiness or being holy is to be set apart. You are now set apart for God. Inihiwalay ka ng Diyos. At yun po yung pattern ng Diyos. Ang pattern ng Diyos ay siya ay mag-select o mag-divide, mag-select, and then mag-elect. That's the pattern of God. Kaya yun po yung ginawa ng Diyos. Tayo ay isineperate ng Diyos. Kinonsecrate tayo ng Diyos. At yan po yung ibig sabihin ng holy. Para tayo ay magkaroon ng access sa Kanya. So, God works in patterns and models. The Hebrew, the ancient Hebrew, they think in patterns and models. Kaya kapag pinilit ho nating intindihin ang Biblia at lagi nating hahanapan ng kasagutan ang katanungang bakit, hindi po tayo mag-a-arrive sa tamang kasagutan.
Pero pag naiintindihan ho natin kung ano ang pattern ng Diyos, magmula Genesis hanggang Revelation, ito ang sasagot sa ating mga katanungan. Dahil ang itatanong natin, anong pattern ang umiiral sa pangkasalukuyang kaganapan? Humihirap ang Biblia, no? Ha? So, keys to understanding the Bible. Now, mga kapatid, iinom lang ako. Para sa inyo po na umaattend ng Friday, alam nyo na po kung ano ang kadahilanan. Bakit masusi nating pinag-aaralan ang Torah? Sapagkat ang banal na Espiritu ay siyang naninirahan sa atin, ay siyang magpapaalala sa atin ng mga talata sa Torah. Upang nang sa ganon, ito ay ating pong maintindihan at ito ay ating maipamuhay. Dahil gusto ng Diyos na tayo pagpalain, pero gusto niya tayong pagpalain sa pamamaraan niya. At ang pamamaraan ng Diyos ay sumunod tayo sa kanyang mga iniuutos sa atin. Ano po yung inuutos ng Diyos? Ito ay nandun sa kanyang moral law, nasa Torah. Kaya kung hindi natin pag-aaralan ng Torah, walang ipapaalala sa atin ang Holy Spirit. At kung hindi natin ito nagagawa, hindi natin nasusunod dahil hindi natin alam, then wala pong pagpapala na bubuhos sa atin. Kaya't mahalaga na naiintindihan natin ito. Para alam natin kung ano yung ating susundin, para pag nasunod natin, kasunod nun ay pagpapala ng Diyos. Now, ano po yung susi para maintindihan natin ang Bible? Why are the parts of the sacrificial animals laid on the altar as they are? I have explained this already. Because it conforms to the rules of the structure of the priesthood. Why is the priesthood structured as it is? Because it conforms to the pattern of the tabernacle design. Why is the tabernacle built that way it is? Because it conforms to the pattern of holy zones on Mount Sinai. And why is this dietary laws in Leviticus 11 coupled with sa panawagan ng Diyos to be holy? Because it is patterned after Mount Sinai, after the tabernacle, after the priesthood, after the animals. Iisa ho yung pattern nun. At lahat yan ay tumutumbok sa holiness ng Diyos. Kaya po, ganun na lang po ang pagka binayulate mo ang holiness ng Diyos, nakita ho natin kung anong ginawa niya doon sa magkapatid ni si Nadab and Abihu. Ganon din po si Ananias and sa Sapphira. Nakita ho natin both in the Old and in the New Testament. Never ever violate the holiness of God. So therefore, if the dietary laws of God, ang pattern nito is about the holiness of God, then it brings the moral law of God in the dietary laws. And so any violation of the dietary laws is a violation of His moral law. And it is sin against God. And it is an attack on His holiness. Now, kosher eating reflects the holiness pattern. Generally po, ang mga scholars conclude
that the dietary laws are either, number one, irrational, or it is arbitrary. Depende kung paano mo siya tinitingnan. And to some, it is superstitious. Yan po yung tingin nila sa dietary laws. Bakit po ganoon ang tingin nila sa dietary laws? Because they are thinking logically. They are not thinking analogically. Kaya if you think logically, ang kosher eating ay magiging irrational sa iyo. Magiging arbitrary ito. Magiging part ng superstitions na lang yan. And to some, yung Leviticus 11 po is an allegory and symbolism. No? Pero pag tinignan niyo po, pag binasa niyo yung Leviticus chapter 11 sa kabuuan, wala ho tayong mababasa diyan na tungkol sa kalusugan. Hindi po binanggit diyan na pag kumain ka ng mga unclean animals, ay magiging unhealthy ka. Kapag kumain ka ng mga clean animals, ay magiging healthy ka. Wala po. Hindi tinatalakay diyan ang health or hygiene. Because hindi yun ang focus nung Leviticus 11. Tao lang ang naglagay ng kahulugan na yon, na kapag ka-clean ay masustansya, kapag unclean ay unhealthy. Pero wala ho sa Leviticus 11 yon. Because Leviticus 11 or the kosher eating or the dietary laws, this is designed to teach holiness through patterns. Kaya Leviticus chapter 11, the main purpose is to teach holiness. Kaya po pumasok doon yung be ye holy for I am holy. Because God is teaching them holiness based on the pattern. Pattern of the tabernacle, pattern of the priesthood, pattern of Mount Sinai. Kaya pagdating dun sa offering ng mga animals, it is based on that pattern. Kaya kapag hindi natin alam na ganito sila mag-isip, then magagaya tayo dun sa mga scholars na yon na illogical ang Leviticus 11 dietary laws. Ito po, yung mga nagpasimuno niyan. Una, si Maimonides. Sabi niya, kosher eating is for health reasons. At maraming naniwala sa kanya. Ang pangalawa po ay si Philo. Ang sabi naman ni Philo, kosher eating is allegorical. Which means, yung fish with fins and scales, isdang merong palikpik at meron pong kaliskes, symbolize endurance and self-control. That's allegorical. Binibigyan mo ng kahulugan yung isang bagay na hindi naman talaga yung unang kahulugan niya. Kaya sabi ni Philo, yung kaliskis at palikpik ng isda ay sinisimbolo ng endurance and self-control. Yung reptile signify people who give in to their desire and passion. Kaya they believe that kashrut or yung pong dietary laws, kosher eating, is a kind of protection for Israel from paganism, which is not explained in Leviticus chapter 11. Because the main focus and the main point of Leviticus chapter 11 is about the holiness of God based on the given patterns. So what is being discussed in Leviticus 11 is the holiness of God. Holiness is the purpose of the dietary laws. Kaya po dun sa Leviticus 11:44, be holy for I am holy, ang sabi ng Panginoon. And the very purpose, kaya niya nilatag yon, is to distinguish between the clean and the unclean. We do not find verses which say the laws are symbolic
or kosher diet is about health or lifespan or that certain animals are inherently evil or unhealthy. Wala akong binanggit niya na pag hindi ka kumain ng baboy, hahaba ang buhay mo. Eh, ang nanay ko, ang hilig sa pork chop eh. 96 years old na eh. Meron din naman akong kakilala na siguro kayo rin, na hindi kumakain ng baboy pero maaga rin namatay. Yung iba nga sinasabi, di ba? Eh bakit ito? Tanda-tanda na. Hanggang ngayon naninigarilyo, hindi naman namamatay. Ito, healthy living nga siya, pero bakit inatake sa puso? So wala po kasing binabanggit sa Leviticus chapter 11 tungkol sa kalusugan. Hindi ho ang kalusugan ang pinag-uusapan sa Leviticus chapter 11. Ang pinag-uusapan sa Leviticus chapter 11 ay ang kabanalan ng Diyos sang-ayon sa pattern na ipinakita niya sa mga tao. So, kaya makikita ho natin dyan sa Leviticus 11, no? Ano yung mga unclean na animals na pinagbawal ng Diyos na kainin. At ano yung mga clean animals na pwede natin kainin. Mamaya makikita niyo po kung ano yung pattern nito. Bakit ganyan? Yung mga clean animals na pwede natin kainin at pwedeng ihandog. Kasi yung unclean animals, una, hindi na siya pwedeng kainin, hindi rin siya pwedeng ihandog. Ang pwede lang hong kainin at pwedeng ihandog sa Diyos ay yung mga clean animals. Alam niyo po ba na ang Diyos ay nakipag-covenant din sa mga hayop? Have you ever thought about that? No? Yung tinutukoy pong mga hayop dito ay yung in Hebrew is what we call the behemoth. Ang tinutukoy po dyan ay mga domestic land animals. Sabi po sa Exodus 20 verse 10, the seventh day is a Sabbath, you shall do no work, nor your animals. So kaya pati hayop ay hindi pinayagan ng Diyos na magtrabaho on Sabbath. Kasi yun ang pangunahin nilang tool, kumbaga sa pagtatrabaho, binubungkal nila ang lupa eh. Kaya huwag kang magtatrabaho, huwag ding magtatrabaho yung hayop. In Genesis 9, 8-11, I now establish my covenant with every living creature, birds, livestock, wild animals. So mababasa po natin sa Genesis 9, verses 8-11, na ang Diyos ay nakipag-covenant sa mga hayop. Now, noong pong panahon ni Noah, ito po ay naganap, no? That God covenanted with all living creatures, including animals. And Sabbath covenant is only for behemoth animals. Applicable lang yung Sabbath doon po sa mga domesticated land animals. So, in the eyes of God, pag tinignan natin mga kapatid, ang mga hayop, dahil siya'y nakipagkasundo, mayroon siyang pakikipag-covenant sa mga hayop, then mahalaga sa Diyos yan. Hindi sila pagtatrabahuin, no? At sila po ay, yung mga clean animals lang na yan, ang pwedeng ihandog sa templo. Ihandog sa Diyos. Now, let's look at the pattern. Ang tao po, kahit na ganoon, special ang kahit na may covenant ang Diyos sa mga animals, mahalaga sa Diyos ang mga animals, pero ang pattern po is man must have dominion over animals. In such a way that God must have dominion over man. Now, meron pong mga animals, the clean animals are set aside for holiness. No, dahil sila yung isa-sacrifice. And also, man is set aside for holiness. Kaya sinet aside niya si Aaron at yung mga anak niya.
Dahil meron silang tungkuling dapat gampanan na nangangailangan ng kakaibang kabanalan. Ika nga. Now, para po dun sa mga hayop na ayaw magpasakop sa tao, they must remain outside the camp. No? Those animals who refuses to submit to man, dahil sila yung mga wild animals, they cannot enter yung camp ng mga Hudyo. They must remain outside the camp. In the same way, mga kapatid, yung mga tao po who refuses to submit to God, they have to remain outside the camp. That's the pattern. Kaya kung ang tao ay hindi magpapasakop sa Diyos, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng kampo ng Diyos. Ganon din naman ang mga hayop, kung ayaw nyo magpasakop sa tao, hindi kayo pwedeng sumama sa lipunan. Doon kayo sa kagubatan. Ang tao kailangan magpasakop sa Diyos. Ang hayop kailangan magpasakop sa tao. Ang hayop sinet aside para clean animals sinet aside para ihahandog sa Diyos. At pwedeng kainin ng tao. Ganon din naman ang tao sinet aside para gumanap ng tungkulin na nangangailangan ng ibayong kabanalan. That's the pattern, mga kapatid. So, ang spiritual pattern is submission. Like the domesticated animals, they must submit to man. And believers must submit to God. Kaya, ito po ay, dahil pattern siya, mga kapatid, hindi nagtatanong ng why. Kundi, ito ay susundin ng tao dahil sa pananampalataya niya na ang Diyos ang sovereign sa lahat. Kasi po, ang kaisipan nila noon ng mga Hudyo, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, siya ang pinaka-sovereign sa lahat. Dahil siya ay sovereign sa lahat, then lahat ng sabihin niya, susunod lang sila. And that is faith. They don't ask God, why? Bakit ako susunod sa iyo? Dahil hindi po obligasyon ng Diyos na magpaliwanag sa tao. Because ang kaisipan nga po ng Hudyo, being a sovereign God, you don't need to explain. Because you are sovereign. And because we are here to submit to you, we don't need to ask the question, why? And that to us today is illogical. Dahil na-train ang isip natin, ba't ako susunod sa iyo kung hindi ko naiintindihan kung anong susundin ko sa iyo? Lumagay ho tayo sa katayuan ni Abraham. Inuutusan ka ng Diyos, pumunta ka. Umalis ka dyan, pumunta ka sa isang lugar na hindi sinabi kung saan. Susunod ka ba? Tanong ko po sa inyo, mga kapatid. Susunod ko kayo? Halimbawa, wag nating ilagay ang Diyos. Okay? Halimbawa ako, sabihin ko sa inyo, pumunta kayo doon. Basta punta kayo doon. Saan, Pastor? Basta doon. Bakit to? Basta doon. Susunod kayo o hindi? Hindi. Bakit? Ano ang isip natin? Ang isip kasi natin, it doesn't make sense. It's not rational. It's not logical. Tama? Pero ang tanong, bakit si Moses, ay bakit si Abraham sumunod? Hindi niya alam kung saan.
It is because ang thinking ni Abraham, hindi po siya logical, hindi siya rational, siya ay analogical, at yung analogical thinking ay nagsasubmit sa sovereignty ng Diyos. Dahil alam niyang sovereign ng Diyos, hindi magkakamali yan. Ngayon, tayo po ang tanungin ngayon. Di ba? Kaya pag nag-isip tayo, hindi logical yung ginawa ni Abraham. Hindi rin logical yung ginawa ng Diyos. Dahil inuutusan mong isang tao pumunta sa isang lugar na hindi niya alam kung saan, hindi sinabi kung saan, tapos sumunod lang siya, hindi logical silang parehas. Yung nag-utos at yung sumunod. Bakit to? Kasi kung mag-isip tayo, is the Western way of thinking which is influenced by the Greek. At ang Greek, kung magtanong ay, why? Si Abraham, meron po siyang pattern. Ang sinusunod ni Abraham ay pattern. Model. Hindi po logical thinking. Okay? Kaya po mga kapatid, kapag tayo ay inutusan ng Diyos at ang isip natin ay laging logical and rational, hindi na tayo makakasunod sa Kanya. Dahil hindi ganun mag-isip ang Diyos. Kaya isinet ng Diyos ang mga pattern sa Biblia, principles. Kaya yung pinag-aaralan po natin sa Torah ay principles. Kaya yun ang ating pattern na susundin. At hindi laging tumutugon yon sa katanungang bakit. At pag pinilit natin hanapan siya ng paliwanag kung bakit, mabibigo po tayo. Dahil hindi ganyan isinulat ang Biblia. Ang nagsulat po niyan ay hindi mga logical thinking people, hindi mga rational thinking people. Ang mga nagsulat po niyan ay analogical thinking people. Kaya uunawain natin siya sa kanilang kaisipan, hindi sa kaisipan natin. So, question, why the dietary rules? Answer, it conforms to the pattern of holiness. Kaya kung may magtanong sa inyo, ba't nyo pinapractice yan? Because it conforms to the pattern of holiness. Believe me, pag sinagot nyo hunang gano'n, tapos na usapan. Dahil hindi niya na rin maiintindihan. So, important principle, uncleanness must always be separated from God's holiness. That is why meron pong clean at unclean. Pwede naman pong sabihin ng Diyos ang unclean ay yung baka at ang clean yung baboy. Di ba? Pero ba't sinabi niyang ang clean ay baka, ang clean at baboy ay unclean ang baboy? Because what He was trying to show to the people is the pattern of holiness. Alright? Huwag na ho natin talakayin ito. So, in conclusion, God uses patterns for holiness in space. Kaya po nakita nyo, ano lang yung banal na lugar dito sa earth nung una, Garden of Eden. Sumunod do, wala na yung Garden of Eden. Ano yung sumunod na banal sa kanya? The Mount Sinai. Sumunod, ano ang pinakabanal dito sa mundong ito? Talking about space, the tabernacle. And then tapos sumunod po, wala nang tabernacle, natayo ang templo. Anong pinakabanal na lugar sa Diyos dito sa lupa? The temple. Space. People. Sino ang kanyang selected people? The nation of Israel. Animals. Dinefine niya yung clean and unclean. And then food. Ano yung mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin.
Kaya makikita natin sa lahat ng ito, mga kapatid, ang pattern na ipinapakita is God's holiness. So follow His patterns to remain set apart. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at tayo ay umawit sa Panginoon bago tayo magtapos sa panalangin. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, Ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa hindi nagkukulang. Panginoon, Ikaw lang ang kailangan. Pagpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati ang pangalan ko. Hangat ko lang, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat
lagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong dinalayan. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ko, O Diyos. Kapurihan ng pagsampa sa iyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin para sa pagtatapos ng ating gawain ngayong araw. Ama naming Diyos na makataas-taasan, Diyos na buhay, Diyos ni Abraham at ni Moises. Ikaw ang soberano. Tunay ang muli na ang salita mo ay buhay at patuloy na nangungusap ang banal na Espiritu para sa amin na nakikinig patungo sa iyong ipinangakong kaharian. Ang iyong mga salita ay patuloy na dumadaloy hindi lamang sa aming tenga para aming marinig, tatagos sa aming puso upang maisabuhay at makita ang iyong kabutihan. Naway ang bawat isa sa amin ay maging daluyan hindi lamang ng pagpapala mo, pati na din ang attributes mo ay mag-manifest sa amin. Sa patuloy ng aming pag-aaral ng iyong salita, kami po ay nagagalak dahil may Pastor Dante po kaming patuloy na nananaliksik, nagbubulay at ginugugol ang kanyang oras para lamang makuha ang sagot sa bawat pagbabasa at katanungan sa aming isipan. Kami po ay mapalad na nalalaman namin ang mga turo na ito as we always ask the question, why? In a logical or rational thinking. Kahit madalas ay hindi namin maintindihan ang Biblia. Rather, help us to understand the Bible in analogical thinking as it operates in models and patterns nang sa gayon ay makasunod kami sa iyong instruction at sa iyong mga utos. Hindi na bali pong maging kakaiba kami sa nakararami kung ito naman ang tamang susundin namin, nasasang-ayon at ikagagalak mo as it bring us to your moral law at magkaroon kami ng access sa iyong kabanalan. Nawa maging katulad namin ang kaisipan nila Abraham kung saan hindi na namin kailangang questionin bakit kailangan namin sumunod sa mga iniutos niyo sa amin. Nawa ay maibigay namin ang buong pagtitiwala namin sa inyo sapagkat alam namin na lahat ng inyong nais ay para lamang sa aming ikakabuti. Kaya't Ama, pagpalain mo po ang aming pastor, physically, spiritually, mentally, and emotionally. Kasama na din si Tita Lily at ang kanyang buong pamilya. Gayon din po si Pastor Ed at ang kanyang pamilya.
na silang nagiging daluyan mo ng iyong mensahe at mga gawain. Alam namin hindi nagiging madali ang lahat ng nagiging pagsubok nila para lamang maihatid ang iyong salita para sa aming tagapakinig. Patuloy mo po silang samahan sa anumang laban at kami po ay nagpapasalamat sa kanilang dedikasyon. Blessings and protection upon them, gayon din po sa lahat ng workers from singers, musicians, ushers, admin, audio and technical team, building maintenance. Maraming salamat po sa buhay nila. At ang lahat ng kapatiran na kami po ay pansamantalang maghiwa-hiwalay ay makarating po ng safe sa mga lakad at kanya-kanyang mga tahanan. At sa araw na ito ay Father's Day na ang tunay na selebrasyon at sentro nito ay dahil sa iyo. Sa provision mo, katapatan at pagmamahal mo ay ikaw ang makita para sa aming mga tatay din. Turuan at tulungan mo po kami na maalala na mayroon kaming Diyos Ama na gagabay at papatnubay sa lahat ng pagkakataon. Muli po, Ama, ang iyong pangalan ay maitaas at makilala ng sanlibutan. Ang mataas na papuri at pagsamba ay sa iyo lamang. Ito po ang nagkakaisa naming panalangin na pinapaksuyo namin na inyong pakinggan at pinapaabot namin sa inyong bugtong na anak na si Panginoong Yeshua. Amen. Maraming salamat, Brother Marlon, and salamat din po sa inyong lahat na matyagang nakinig sa umagang ito. Tapos na po ang ating gawain, pagpalain po kayo at ilibre nyo ang mga tatay. God bless you all, you are dismissed.